Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muling nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo. Ito po, pakinggan po natin mga tambay, ito pong ulat, ito pong balita ng isang radio station mga tambay na ito daw pong tinatawag umano na pambansang asong ulol umano ang tawag dito at tinatawag din daw pong sundalong kanin umano ay magsasampa raw po ng kaso ng plunder case sa Vice President. Mga kababayan, ibang klase, no? Ang Vice President po, ang sinasabi niya na napakarami daw pong kinurap, samantalang itong tao na ito ay nagpaka-ulol na yata umano. Hindi po ba niya nakikita kung ano po at kung alin at kung sino ang laman ng mahigit 3 taon na issue ng korupsyon na trilyon at bilyon? Sa bagay, kaya nga po tinawag na aso umano dahil sanay na sanay pong kumain ng suka. At siyempre, kung sino naghahagis ng buto, yun ang boss niya umano, mga kabayan. Pakinggan po natin ito pong pahayag po ng isang radio station about po rito sa plano ng pambansang asong ulol umano. Nakatakdang ihain ngayong araw ang reklamong plunder laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na dapat mapanugot ang Vice Presidente sa hindi maipaliwanag na confidential funds at questionableng pagbili ng laptop noong nakaupo pang Education Secretary. Magpa-file kami ng mga graft and plunder cases against Sara Duterte. Makikita nila yung iba't ibang pagnanakaw na ginawa ni Sara bilang mayor, bilang DepEd secretary, at bilang vice president. At ito, hindi ito gawa-gawa. Dokumentado ito. Wala pang pahayag si VP Sara sa planong pagsasampa ng reklamong plunder. Tinawag naman ang Vice Presidente bilang fundraising effort ng ilang kongresista ang posibleng panibagong impeachment complaint sa naihahain laban sa kanya. Pero, buwelta ni Manila Congressman Joel Chua, galing sa mga civil society at religious group ang reklamo laban kay VP Sara noong nakaraang taon. Yan po katambay, ang balita po sa isang radio station mga tambay ng I think Channel 2 po yata ito, DZMM mga bayan. Yung balita na yan na sasampahan daw po ngayong araw ng plunder cases ang Vice President. Saan po? Sa confidential fund na naman. Mga bayan. Confidential fund at yung issue raw po ng laptop. Hindi po ba yung laptop na yon, ano sabi ng Vice President? Yung pong laptop na yon ay yung po ay sa panahon pa ni Saldico. Hindi po ba? Yung kumpanya ni Saldico. Hindi po ba? Yung kumpanya ni Saldico ang may issue po doon po sa laptop. At yung 125 million na confidential fund ay wala na pong problema at hindi naman po ito napatunayan. At mismo ang COA ang nagsabi na malinis ang Vice President. Pero dito sa pambansang asong ulol, mga kabayan, ay siyempre po, lagi po natin sinasabi kung sino po ang amo at sino nagbibigay ng buto ay napakatindi po. Ay kakahul at kakahul yan. Lalo po pag sinabi ng aso, attack! 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 Kaya po ang ginagawa ngayon, atake ng atake, mga kabayan. At ito po kasi kinatatakutan niya Kahit po siya, takot na takot po. Takot na takot po siya pag naging presidente po ang Vice President. Kasi, yung sinasabi nila na diretso raw po sa bangin ang Pilipinas pag naupo ang Vice President. Ang tanong, saan kaya naman sila didiretso pag naupo ang Vice President na maging presidente ng Pilipinas? Saan kaya sila didiretso, mga kaubayan, lalong-lalo po ng kanyang grupo? Pakinggan po natin siya noong mga nakaraang taon. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just... Ang yung sasakyan ay diretso sa bangin. Kailangan meron kang gagawin para hindi dumiretso sa bangin. Ang nakikita ko rito,
kung dumating ang 2028 at itong Sara Duterte ang mananalo, makakabalik sa kapangyarihan, diretso sa bangin yung bansa natin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi mangyari yon. Yun. Akala ko po kasi diretso sa impyerno dahil sabi niya siya yung magiging presidente. Pag napunta sa impyerno, sabi niya siya yung presidente. Yarin yan. Ang yung sasakyan Tingnan mo mga kasangga niya, mayroon pa sinasabing diretso raw sa impyerno pagka naging presidente. Ayon niya kay Auntie Claire na tinatawag pong garbage in at garbage out ng Vice President. Ang tanong, 6 na taon naglingkod ang mga Duterte. Napunta po ba sa bangin ng bansa? Nung maglingkod po ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte, napunta po ba sa bangin? Hindi po ba? Napakalaki ng pagbabago, nirespeto pa ng buong mundo. Hindi po ba? Kinilala at kinatakutan po ng mga kriminal, mga addictus, pati po makakaliwa na takot. Hindi po ba? Pati mga pulburon lord, mga kawatan, smuggler, di ba? Pati nga mga oligarko na hindi nagbabayad ng tamang buwis ay natakot. Hindi po ba? At ito naman po mga tambay ay mismong galing sa bibig niya. Kung anong klase po ang mga Duterte, na kung ano-ano po ang pinagbibintang niya, na kesyo daw po korap. Ngayon may plunder case, pero ano po ba talaga ang totoo? Dahil mismo siya ang nagsabi ng pamilya Duterte ay hindi po korap, mga kababayan. Pakinggan po natin siya. Siya rin na nagsabi. Kung si Sara Duterte ang presidente, in fact, it's the GMA people who are around him. So, people tend to assume that Mayor Duterte has an anti-corruption agenda, but yun nga, no? Wala naman, no? I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? In fact, it's the GMA people who are around him. So, people tend to assume that Mayor Duterte has an anti-corruption agenda, but yun nga, no? Wala naman, no? I believe si Duterte, to be fair, hindi naman siya corrupt, ano? In fact, it's the GMA people. Talaga naman po talagang hindi corrupt. Kaya nga lang po nagiging corrupt dahil nga po sa politika. Dahil nga po sa kasinungalingan. At syempre po, doon po sa sinasabing sobra na pong kasakiman. Kasakiman sa power, pera. Hindi po ba? Kaya po gagawin ang lahat para po yung taong matino, yung politikong matino, ay masiraan mo. Dahil po sa kasakiman, sa pera at kapangyarihan umano. Nakita niyo po. Kaya nga po sanay na sanay kumain po ng suka umano. Yung suka. Hindi po ba? Sa bibig niya nang galing na ang pamilya Duterte, ang dating Pangulo, ang pamilya Duterte, in fairness, hindi korap. Pero ngayon, yung mga isinusuka niya noong mga panahon na hindi pa nasa kapangyarihan ng mga pamilyang ito, ay grabe po niyang batikusin yan. Pero ngayon, nasa kapangyarihan na dahil wala na po siyang political career at kailangan po yung political career ay bumango, mga kabayan, at makabalik sa kapangyarihan ang tinatawag na sundalong kanin umano at tinatawag din pong pambansang asong ulol umano. Kaya nga po yung sinasabi nga po, nasaan ang mga ebidensya? Kung talagang nagnakaw at totoong nagnakaw at kurap ang Vice President, tatagal po ba yan na ilang taon? 2026 na, kailan pa nila binabakbakan yan? At kung talagang matinong tao itong tao na ito, kung ito'y matinong Pilipino at matinong tao, mga kabayan, una niyang babakbakan at una niyang hahabulin yung mga nagnanakaw ng trilyon at nagnanakaw ng bilyon. Hindi po ba? Kaya nga lang mga kabayan, kasi nasiraan na po yata ng ulo umano dahil po sa mga Duterte. Nasira na po ang ulo umano dahil sa mga Duterte na wala po kasi ang kanyang political career. Hindi po ba? Bakit po?
Hindi na po kasi siya nananalo. Kaya po kumakapit na po siya. Kahit po sa mga masasamang tao at masasamang politiko ay kinakapitan niya na umano para po yung kanyang kasakiman at makabalik sa kapangyarihan ay magawa niya. Dahil isinuka na po siya ng mga Pilipino. Ang tanging pag-asa na lang niya, yung ganitong klaseng gobyerno, bulok, korap na gobyerno. Kaya diyan po siya kumakapit, baka mabigyan po siya ng pagkakataon na makabalik pong muli. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya nga po nasira na po ang ulo yata mga kababayan. Nasira na ulo umano dahil po sa politika. At syempre po sa pagiging desperado. Dahil nga unang-una, hindi po siya pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo na nung siya po, nung panahon na gusto niyang tumakbong Vice President at inendorso niya ang sarili niya at tinablado siya ni dating Pangulo. Magmula noon, numero 1 na po siyang kritiko ng pamilya Duterte. Hindi po ba? At ang napakasakit nito mga tambay, sanay na sanay pong magsinungaling at gumawa ng mga imbento yata umano na sinasabing mga ebidensya niya. Hindi kaya? Dahil kung totoo po lahat ang ebidensya ng taong yan, mga kabayan, ay sana po nakulong na lahat ang mga Duterte. Kaya nga lang nakulong yung tatay dahil kinidnap lang eh. Eh kung hindi kinidnap yun, makukulong ba yun? Unang-una, walang kaso sa bansa. Walang kaso, walang isinampang kaso. Makukulong ba yun? Kung puro po media mileage lang ang gagawin mo. At dito na naman, bubuhayin na naman niya yung Flander case na naman daw. Ibang klase. Pantabla po kasi nito di ba? Nakita naman po natin, mayroong impeachment na usapin na yung impeachment na pinail doon sa kanyang amo yata ay mismo pang mga kaalyado pa nila at abogado pa yata nila. Di po ba? At ngayon, para lang masabi na ini-impeach ang kanyang amo, ay kailangan pong isunod na nila. Susunod-sunurin na nila yan ang Vice President. Kaya nga sinasabi ng Vice President, kung ano man ang isampa sa kanya, pera-pera lang. Pera-pera lang ang labanan dyan. Kaya nga ang tanong natin, dito pa sa ginagawa ni Trillanes, magkano kaya ang perang pakinabang niyan? Dahil mismo ang Vice President, pera-pera lang yung mga yan. Dahil una-una, ang Vice President po ay malinis magtrabaho. Isa po siyang abogado at alam niya ang proseso niyan. Hindi po ba? At ang Vice President mga tambay, unang-una, siya po ang nagpasabog din yan. Yung ginagawa pong matinding korupsyon na administrasyon. Kaya nga yung sabi niya, 2 tao lang ang nakikinabang. 2 tao lang nasusunod dyan sa House of Representatives. Lalo-lalo po sa budgeting. Di po ba? At pinangalanan niya yan kung gaano kawalang yan ang ginagawa niyan na maglagay ng mga extraordinary sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng DepEd. Hindi po ba? Kaya nga po pumutok yung mga issue ng korupsyon dahil din sa Vice President, dating Pangulong Duterte, at kasama rin po dyan nung pinaliwanag din ni Sasot Rogandos ang ginagawa rin pong kawalangian ng kanilang mga MOOE, mga extraordinary, di po ba, na liquidation by certification lamang. Hindi po ba? Ganyan po katindi ang mga ginawa niyan. Kaya dito po kay Trillanes ngayon mga tambay, ay diyan ka magtataka. Itong tao na ito na wala na po kapatol-patol sa mga Pilipino. Hindi na po nanalong Vice President, tumakbo. Ilang beses tumakbo senador, hindi nanalo. Hanggang sa kahuli-hulihan, tumakbo pong mayor ng Caloocan, hindi pa rin nanalo. Kaya diyan ka magtataka. Kung sino yung wala na pong amor at kredibilidad sa taong bayan at isinusuka na po ng taong bayan umano dahil mayor nga hindi pa manalo pero mahal na mahal po ng mainstream media. Diyan ka magtataka. Mahal na mahal ng mga radio station. Mahal na mahal ng mga mainstream media at pinaniniwalaan.
Unbelievable! Kasi nga po, huling barahan na po kasi nila ito. Pagka po kasi hindi nila napabagsak ang Vice President, 100% ang magiging presidente po na susunod ay isang Duterte. Real talk. Kaya kailangan po nilang pabagsakin. Kaya nga gagawa ng paraan si Trillanes at ang kanyang grupo at kasama pa yata yung tinatawag na garbage in, garbage out na grabe rin po bumatikos yan. Hindi po ba gagawin po nila lahat para lang po hindi makabalik ang mga Duterte dahil silang lahat po ay malilintikan. Real talk. Puro po sila pupulutin. Yung sa sinasabing sa bangin, silang lahat po ang mapupunta sa bangin. Hindi po ang bansang Pilipinas. Never mapunta sa bangin ang bansang Pilipinas pagka ang Duterte ang naupo. Dahil na-test na po yan. Tested na po yan ng mga Pilipino. Tested na, pati ng mga OFW, ang Duterte pag naupo. Nakita nyo naman po nung maupo ng 6 na taon ng dating Pangulong Duterte, lahat ng klase ng kalamidad, nasapul niya. Pandemya, di ba? Pati ang mga ginagawa po ng mga makakaliwa, mga terorista, nasapul niya lahat. Pero hindi bumagsak ang bansa. Hindi po ba? Naging safe ang bansa. Naging safe ang mga Pilipino. Naging maayos ng 6 na taon. Lalo-lalo ang ating seguridad. At hindi tayo pinabayaan na magkaganito ang ating bansa. Lugmok sa kahirapan, bound sa utang, bagsak na ekonomiya. Hindi nangyari yan kay dating Pangulong Duterte kahit may pandemya. Hindi tayo nagutom. Hindi po ba? At napakarami pang nagawa na proyekto. Pinis yung kanyang mga build. Ngayon, ano po pinagagawa sa atin ng 3 taon? Na hinihimod pa ngayon ng pambansang asong ulol umano. Himod na himod. Saan tayo dinala? 3 taong korupsyon mahigit at pamumulitika. Yan po ba ang sasabihin na hindi tayo dadali sa bangin? Matagal na tayo nasa bangin sa kanila. Pero pagdating sa mga Duterte, never tayong mapunta dyan sa bangin. Hindi po ba? Kaya good luck na lang. Good luck na lang po sa pambansang asong ulol at kung saan pupulutin ang kanyang plunder cases dito po sa ating Vice President. At yan naman po, kaya naman po natin kinumentuhan, mga kabayan, dahil namimihasa na po yan tao na yan. Dahil nga po, wala na po kasing patutunguhan. Pagka po kasi nakabalik ang Vice President, malabo na po makapagsalita yan, umano, mga kababayan. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, thank you rin po at shoutout po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Kay Eric Hershio ng Canada, thank you po. Kay Tatay Nick ng Canada. Kay Balance Vision TV, Gay at Shena. Annie Jo, ako si Pilam. Kingston ng Hong Kong. Si Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Thank you po mga kabayan. Ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po, yung ating pong panalangin at dasal na sana po lagi po tayong ang ating buong sambahanan at ang pamilya Duterte ay lagi po tayong maingatan sa kapahamakan at maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. God bless po, ingat po at tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam, bye-bye.